The moment na may isang Pilipino rito ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itilgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. I will declare a people's revolution. I will declare a people's revolution. Kung merong masaktan dito, babaklas ang buong Mindanao. Babaklas sila. Totoo yan. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo. Tatakutin nyo kami. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo. Tatakutin nyo kami. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo. Tatakutin nyo kami. Presidente ng Pilipinas, gago kayo. Kita ni Presidente ng Pilipinas, gago kayo. Kita ni Presidente ng Pilipinas, gago kayo. Kita ni yung iabando namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Gigil na yung tao. Presidente ng Pilipinas, gago kayo. Kita ninyo ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Hindi niya papalakpasin yan. Kung ang dahilan ng lahat ng ito, mapatrack test ka na muna. Kaya nagkahaka nito yung bansa dahil sa iyo Binoto ka namin. Pag mamalaki mo pa yung boto, paano yung boto ng isa? Boto ng Vice President mo, mas marami yung boto yun. Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na contempt ng mga inosenteng tao. Ipapakita mo pa, presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka magalala. Babantayan ka namin. I am ordering the armed forces. As your commander-in-chief ng PNP, I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos. Ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. You are creating a divisiveness in the country. You are placing the country in the verge of civil war. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Courage is the ability to control yourself, control your fear, control everything, and perform the mission. That's courage. Ang trust nila, ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos, ang KPL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a people's revolution. Sinabi, pabababain ang bigas. Sinabi, pagpapatay ng bahay. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, kapaligtaran. Kaya ako, nalabas utang ina ninyo, binuhay nyo ko Nananahimik ako sa lungga ko. Nagkala-kala ako na aso, dapat pinalilikuhan ko yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi binastos nyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Ngayon, yun ang dahilan. Ngayon, ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP. Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko. May isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. Ipinanawagan ni Pangulong Duterte na magkudita. Hindi siya nanawagan na mag-mutiny. Ang sabi niya, nagtatanong siya sa Armed Forces of the Philippines. Kaya nyo bang panindigan at tiisin na mayroon kayong Commander-in-Chief na nabubulid
sa lulong o illegal na droga or drug addict president as commander-in-chief. Anong reaksyon niyo nito? Ito ba, Captain Dado, ay isang pang-uupak upang magkutita ang military na siyang tingin ngayon ng Malacanang kay Digong? Wala, mahina talaga utak ng mga nandun eh. Hindi yon inciting to sedition. Inciting to do the right thing. Yun. Yung sedition, aaklas ka sa gobyerno. Yung doing the right thing, sasamahan mo yung taong bayan. Yun yun. Pagtatanggol mo yung taong bayan, yung interest ng taong bayan, malayo ang diferensya. Anong inciting to sedition? Salita lang yan. Salita lang yan. Yan, inimbento ng mga lawyer natin, ng mga judge natin. Bakit kayo nagpapaandar dyan? Tayo ang nasa ibabaw. Tayo, yung konstitusyon. Magkaroon kayo ng lakas ng loob at kukuha kayo ng lakas ng loob sa bawat isa. Sa bawat isa. Ang tingting, yan ang prinsipyo ng Filipino Guerrilla Forces. Ang walis tingting, kunin mo isang piraso, bakliin mo kahit isang kamay, kayang-kaya. Pero yung isang buong walis tingting, bakliin mong ganyan, di mo kaya. Ang taong bayan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pukpukin dito, may isa lang itilgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat tayo. Kung ayaw ninyo na ang taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang mangsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo, mangtitirgas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang ang saktan dito, sabihin niyo sa akin. Tatayuan namin kayo. Isa lang. Meron dito, it will be in effect a people's revolution. And babalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Babalikan ko kayo lahat sa gobyerno. Mag-a-apply ako janitor. Oh, sino yung mga janitor ko? Mga janitor, taas sa kamay. Dami kong janitor. Taas sa kamay. Alam niyo bakit janitor applyan ko? Lilinisin ko ang angas ng gobyerno. Lilinisin ko ang bulok na sistema. Papatayin ko lahat. Kaya nga, ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will ninyo. Ibalik natin ang death penalty. Ibalik natin. Ang sino man gumalaw sa inyo, kaaway natin. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag na upakan tayo. Nag-alternate ako. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Huwag na wag. Bansa nyo to. Hindi kayo alipin sa bansa ninyo. Hindi kayo kriminal sa bansa ninyo. Ngayon, pangalawa. 3 araw ko nang pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kati na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung merong masaktan dito, babakas ang buong Mindanao. Babakas sila. Totoo yan. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo. Tatakutin nyo kami. Tangin na ninyo. Saan galing ang kapangyarihan? Sa hindi. Down the line. AFP, PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Lahat kayo sumumpa that you will uphold the Constitution. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo binababoy? Tama ba na ang mandate ninyo ay kumampi kayo sa drug addict? Tama ba na kumampi kayo sa magdalakaw, sa mga boya? Pwedeng janitor para linisin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo slaughter? Kumakatay ng baboy. Upakan namin lahat. Baboy na nga, binaboy tayo. Kaya, tandaan nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang aming simulain at ang aming usapan, we protect each other. It is about time that the Filipino people protect mga droga na yan, mga buhaya, at kung kayo, AFP at PNP, magpapagamit kayo sa mali na katwiran at gagamitin yung batas laban sa amin na kami naman ang gusto namin ipatupad labanan namin.
O si Badong. Sarap ko, sir. Oh, Badong! Badong, pinapanood kita. Oh, pinapanood kita. PNP, ang una yung putukin. Oh. Ngayon, tama pa, pagka nakasakay kayo sa sasakyan, na pagka flat tire na, papaandarin niyo pa yung sasakyan. Kung sino man yung driver na yan, patatakbo yung sasakyan. Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit mo yung spare tire. Sino spare tire ngayon? Si Sara. Nakaabot sa paroroonan natin kung ang ating gulong ay flat. Palit ang spare tire. Malulubak doon. Madam Inday Sara. Makinig kayo down the line. Huwag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? People's Court. Kami mismo ang lilitis sa inyo. Kami mismo. At lahat ng nagnakaw, lilitisin namin. Ilalagay namin yung death penalty na ilang taon nyo nang hindi binalagay, binaon nyo sa limot. Habang kayo nagre-resolution 10, mga animal kayo. Tanghali at magandang gabi. Kung saan panig kayo ng mundo nandoon, mga OFW, hello. So, ang pinakabida dyan, taong bayan. Ang pinag-uusapan dito, kinabukasan ng bansa natin. Hindi nyo ba nararamdaman yung droga? Gumagapang na. Hindi nyo ba nararamdaman na may mga kidnapping na? Hindi nyo ba nararamdaman na grabe na yung nakawan? Taong bayan, huwag kayong umasa na sa armed forces ninyo. Wala kayo asahan sa armed forces ninyo. No? Ba't kayo aasa dyan sa armed forces at sa PNP? Wag na kayong umasa. Kasi parang umaasa ka sa isang bagay na hindi dadating. Mayayari kayo. Sa serbisyo, AFP-PNP, pag hindi nyo naintindihan yan, go ahead. Bahala kayo habang buhay. Hindi nyo naintindihan, go ahead. Doon kayo kumampi kay Marcos. Go ahead. Doon kayo kumampi kay Marcos. Kasi hindi kami natatakot tumayo sa katotohanan. Kami, 119 million Pilipino. Bawasan, iba sa inyo. Sige, 20 million sa inyo. May 100 million pa kami. Sige, kalahati inyo. 50 million kami. Okay lang. 50-50. Sige, fair fight. Ano gusto nyo? Civil war? Mga loko-loko. Kayong gobyerno, loko-loko. Gusto nyo umabot tayo civil war? Ay, nako. Because, kailan naging tama ang pagnanakaw? Kailan naging tama ang droga? Kailan naging tama yung katiwalian, yung abuso sa power? Na ang isang attorney na walang ginawang kasalanan, resource speaker, iko-contempt ng isang convicted. Putang inang yan. Sara Duterte sumikat. Tatayo yan. Hindi nyo ba nababasa yun? Ang hihina ng kukote nyo. Hindi nyo ba nakikita? Tatayo yan. Kasi tignan nyo yung karakter. Tignan nyo. No? Pa-selfie-selfie yan. Tatahimik yan. Pero tignan nyo, tatrabaho naman yan para sa bayan. Oh, presidente. Putang ina. Kailan ka ba nakita na dumamay sa tao no, sa helicopter ka? Is that the best that you can do? Ha? Nakita na, nandun ka, sa gilid ng baha, ayaw mo man lang lumusong. Ang natatakot kang basain yung sarili mo, yung itlog mo mababasa. Hindi naman abot doon yung baha, hanggang tuhod lang. Hindi nga hanggang ano lang hanggang ano lang ni, yung baha. Tapos ayaw mo lumusong. Yung kabila ng mga tao, isa na lang tawid, nandun ka na sa tao, yakapin mo. Putang ina ka, anong klaseng leader ka? Pamantalang ang isang Sara na nakita ng taong bayan, yung problema, nakikita ng taong bayan at naipaghahambing. Kasalanan pa ng taong bayan yun na paghambingin kayo, isang presidente, isang vice president? Hindi kasalanan. Kaya, ano to? Tapos sasabihin, tarantado tong si Sara. Sasabihin, magnanakaw tong si Sara. Gago! Tanga! Kasi nakikita ng taong bayan, sino yung naninilbihan? Sino nandoon pagka may kalamidad? Si Sara. Oh. Nasaan kayo? Wala. Party is party time. Party. Oh, nanonood ang Formula 1. Oh, nasa ibang bansa.
Kaya nga galit ang taong bayan eh. Hindi niyo ba naintindihan yun? Sino ba nagka-advise dyan? Tanga na nga, wala pang advisor, tanga rin. Ay, naku, mangyari sa gobyerno natin. Tanga, tapos mahahawa ang armed forces, magiging tanga rin. Isa virus, nakakahawa. Kumbaga na, pati PNP, nahawa na lahat, panay tanga. Pati doon sa Congress, saka nakakita. Yung Congress, ang paggagaling ng batas. Putang ina mga bobo sa batas. Nantokwa. Anong bansa ito? Anong bansa? Pilipinas. Pilipinas. Kung hindi nyo naintindihan at salita-salita pa kayo, PNP, wag na kayong makialam. No? Wag kayong magpapagamit para ang taong bayan ay supilin. Because magagalit ang taong bayan. And you will have a revolution. I'm warning you. I'm trying to protect you. Kasi hindi nyo nararamdaman ang pulso ng taong bayan. Problema ninyo. Masyado kayong nasarapan sa kinakain nyo. Nakalimutan nyo ng kumain ng asin at kanin, ng kamote, ng sabah na pinakuluan para lang lucky me. Kayo panay sashimi. Yun yung problema nyo. Nasarapan kayo sa posisyon ninyo, taong bayan ang pumapasan lahat yan. At kung kailan kayo kailangan ng taong bayan, nasa kayo? Allowed corruption to thrive. You have allowed drugs in Malacanang. Hindi natatakot ang publiko. Tatayo ang publiko. Tatayo kami. Matapang kami. Patayin niyo ako, may papalit. No? Patayin niyo si Sara Duterte, may papalit. Imbestigahan niyo si Inday, pero yung lahat ng confidential fund, hindi niyo inimbitahan. Inimbestigahan. Presidential, confidential fund. Office of the President, Office of the President, Congress, yung confidential fund, AFP. Ba't yun, inimbestigahan mga yan? Ba't si Sara lang? Kaya kitang-kita, it's a political exercise. Tanggal ninyo yung pwede ninyong maging kalaban at yung pwedeng tumayo para gibain yung pagnanakaw nyo. Binibintang nyo sa kanya yung pagnanakaw ninyo. Na kunwari, lulukoy nyo yung taong bayan. Ay, naku, putay ng mga utangin na nyo. Lumang style na yan. Style bulok. Style bulok yan. At AFP-PNP, diyan kayo kumampi. Bakit sir itong Congress tsaka Senado? Buwan-buwan, walang resibo. Kiniklear. Di ba sir, magnanakaw yan? Di ba duly elected din itong Vice President? 32 million, pinakamaraming boto nga eh. 31 million ka lang, nabawasan na, nabudol mo na yung iba. Iba, inaamin OFW, mga kasama ko, nabudol kami, mga retired, nabudol kami, putangin ang yan. What we care about is, number one, we question the President na merong problema sa droga. We want a hair follicle drug test. We want it so badly. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Ang unang tear gas na lumapag diyan sa EDSA, you are already declaring war against the Republic of the Philippines. You are declaring war against the people of the Philippines. And that will be bad. BBM, baby, pwede ka bang mag-hair follicle drug test? No? Pwede ba? Ay, siya nga pala. Pagka hindi kayo nagpa-hair follicle drug test, mismong ibang bansa, yung US, ang magpapa-hair follicle sa'yo, yari ka, kakaya ka. Hindi na makakabangon ng Marcos. Hindi na. Kasi, ang Mindanao, kakalas na sa bansa natin. AFP, alam niyo yun? PNP, alam niyo yun? Ha? Kakalas na eh. Gusto nila, kung ayaw niyang putang inang Luzon na yan, kami na lang. Puta ragis, delikado to Delikado to. Bakit tayo mabot sa ganyan? Kasi nga, sobrang abuso. Sobrang abuso. Ayaw pumayag ng Mindanao na ubusin yung kaban ng bayan. Ganun kasimple. Pinaboy. Ba't nagkaroon tayo ng presidente na nagdodroga? Bakit nagkaroon tayo ng isang first lady na hindi naman natin hinalal na nagpapatakbo ng bansa?
Bakit nagkaroon tayo ng isang speaker at mga congressmen, yung speaker muna, na nagpatakbo ng Congress at ang laki ng impluensya, kung kaliwa ka na nagpapamigay ng kung ano-ano, kanyang pera ba yun? Na may mukha pa niyang putang inang yan, may mukha pa niya, tang inang yan, pero ng taong bayan. Na ang boto niya, 200,000, 300,000 lang, na ang pinipiga nila ay yung isang tao na ang tawag, Sara Duterte, na Vice President, 32 million ang boto. Putangin lang yan. Anak ng to, ba't nagkaganito? Binaboy nyo. At bakit tayo may mga congressmen, may convicted pa? Nakaupo pa? Nagsasalita pa? Putang yabang pa. At itong mga sangkap ng congressmen, akala mong ang gagaling, panay bopol. Wala namang alam. Ano? Ang yayabang. Pero mga 200,000 lang ang boto, 300,000 ang boto. Paano nangyari yun na itong mga putang inang to, tinatakot ang taong bayan? Kasi watak-watak kayo. Kasi hindi nyo alam. Hindi pwede yun. So what are the ideals na gusto natin? Gusto natin itigil to. Gusto natin, presidente ka, hindi ka pwede talaga na nagdodroga. Simple lang. Patunayan mo na hindi ka nagdodroga. Once upon a time, wala ka kapangyarihan, binigyan ka namin kapangyarihan, tapos ngayon, putang ina ka, isnapin mo kami, tang ina mo. Hiningi mo yung atensyon namin eh. Tapos ngayon, bigay mo yung atensyon sa amin. Yung tatay, may problema. No? Durugista yung tatay. Yung nanay na lang ang patayuin. Na-flat tayo. Huwag nung kasimple. Madam President, Madam Inday, tayuan mo yung taong bayan. Tatayo kami. Tayuan mo. You find the courage to put your hand on the Bible and raise your right hand and be as the next President of the Republic. Tapusin natin to. Let's save this country from an impending civil war. Let's save this country from even you cannot stop it when it happens. You better stand up and stop everything. Laban natin.